Alright, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpalang araw, mapagpalang gabi, mapagpalang tanghali. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, kami na shout out. At di kami galap shout out po kay Mami Mercy Calunod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live na live tayo dito sa gilid ng daan. Ayan. O, diba? Alam nyo kasi, pagod na tayo sa biyahe sa haba ng oras, kaya minabuti kong mag-live tayo habang gising pa. Ayan. Listen soon! Magandang gabi. Good evening to you, Lisong Zoom. Yeah, bigay love shout out. First come to you. Yeah, I give you a moderator, Lisong Zoom. Magandang gabi po sa inyong lahat at mega love shout out. Mapagpalang gabi. Ayan nga. Saglit lang ha. Medyo maingay yata eh. Mag-ano lang ako. Magkailang ako ng mic. Sa inyong lahat, mapagpalang araw at mapagpalang gabi. Saan man solo kayo ng mundo, yan bigay love shout out. Ngayon po ay dito ako sa gilid ng kalsada. Dahil pagod na tayo, pagdating ng bahay, kailangan na natin ihiga yung ating katawang lupa. Kasi nga pagod na tayo sa biyahe at yun ang kailangan natin wahulid. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Yun nga, live na live tayo dito sa gilid ng kalsada. Bawal po ang bastos dito, no? Nandito tayo sa gilid ng kalsada, kaya gusto ko lang ikwento sa inyo yung yung kung paano minaniobra ng gobyernong ito yung pera ng PhilHealth natin, ano? Pera natin sa PhilHealth. Ay ngay dito. Kung saan naubos na bago magdesisyon, pero siguro hindi pa naman huli ang lahat para makasuhan itong mga nagsamantala dito sa atin, sa ating pamahalaan. At yun na nga, kung paano nila pinait ang pira natin dahil sa walang habas na wala na silang inubos na yung budget ng pang isang taon eh. Kaya ang ginawa nila, naghanap sila ng paraan kung saan. Yun na nga ang nakita nila paraan, kung
paano nila makuha yung pera sa PhilHealth. Yun. Yun ang ginawa nilang ginap nilang collateral yung pera ng PhilHealth, kung saan pera nating lahat na naghihirap. Yung mga panggabi, puyat na puyat para lang mabuhay ang pamilya, pumapayag na bawasan ng PhilHealth. Yun na nga ang natin, yung pinaghirapan natin na pera sa PhilHealth, kung saan dugot pawis natin na pinagtatrabahuan maghapon man magdamag, ang ginawa naman ng mga namumuno sa atin dahil wala na silang makulimbat na pera, pinakialaman yung pera ng PhilHealth natin, kung saan inutos na ng Korte Suprema na kailangan may balik yung pera ng mga pangkaraniwang manggagawa na tulad natin. Kaya nga nakakalungkot na sabihin na talagang nanakaw na yung pera natin na pinaghirapan natin. Katulad dito, nandito ako sa tabi ng construction site kung saan napakaraming empleyado dito sa may subway. At sigurado kinakantasan ito ng mga kinakantasan ito ng kanilang company ng PhilHealth. Kaya ang nangyayari na didemoralize kasi nga paano yung pagdating ng araw na mangangailangan sila ng pag dumating ang araw na pag dumating yung araw na mangangailangan sila ng kanilang PhilHealth dahil nga sa gusto nilang magpa-check up, gusto nilang pumunta ng ospital, yung kamag-anak nila, wala ng pira, gawa ng naubos na ninakaw na lahat yung halos 90 billion na pira ng PhilHealth. Kaya gano'n na lang ang gano'n na lang ang kinasasama ng loob natin. Kumbaga, iyon na yung iyon na lang, hanggang sama ng loob na lang. Pero nakakuha tayo ng kakampi katulad ng Supreme Court, gawa ng tinulungan tayo. Tapos yung mga taong nagmamalasakit, kung saan isinampa yung kaso doon sa Supreme Court para matingnan kung talagang totoo na ninakaw. At yan na nga, Supreme Court na mismong nagsabi na kailangan ibalik. Ibig sabihin, ninakaw talaga yung pira ng PhilHealth. Ngayon, paano nangyari yon? Bakit nagawa nila? May mga batas na isinight si dating Senador Rapricto doon sa Senado nung siya ay inimbestigahan doon sa Senado na pwedeng gamitin sa iba yung pira ng PhilHealth. No? Ngayon, siyempre, ito naman si Recto, hindi naman ito gagalaw ng ganon-ganon kung walang boto sa pinakamataas. No? Kaya nga ang nangyari, itong mga ito, nagsabuatan itong mga kawatan dito sa loob ng gobyerno para manakaw lahat yung pira ng PhilHealth. No? Tapos ngayon, ang nangyari, dahil nga sa buwatan na itong mga naglabas ng mga
itong mga nagsalita na laban doon sa kanila, laban dito sa gobyernong ito, pilit na sinusuppress, no? Pinipilit nilang mapatahimik. Kasi nga, nabuking yung modus operandi ng lahat ng ano, ang akala nila, hindi po putok kasi kuha na nila yung mainstream media, kuha na nila eh. Yung mainstream media, wala nang keyboard. Wala nang balita na hindi pabor sa kanila eh. Kaya ang nangyari, itong mga vloggers na ito, na nagsalita, ito naman ngayon ang pinag-iinitan. Kumbaga gusto naman i-suppress. Kung saan, ito naman, ang ginamit naman sa Kongreso, itong si Congressman Ace Barber, na congressman ng Surigao. Kaya, tingnan nyo yung Surigao, ano? May isang vlogger dyan sa Surigao na naka-base na taga rito sa Quezon Province kung saan nangingisda sila doon. Ipinakita nila yung ano, no? Nagtayo na siya doon sa Surigao ng yung ano tawag nito? Sa amin ang tawag niya yung sagkad eh. Yung parang kulong-kulong para makapasok yung isla doon, makahuli. Kumbaga, lahat ng requirements, sinigwi ko lang ito Gusto ko lang i-highlight itong pinagagawa nito ni Congressman Barbers. Hindi ko alam kung sakop ito doon. Kung hindi si Barbers, ito si Johnny Pimentel, itong matandang Pimentel na nagkaroon siya doon ng parang fish cage, hindi yung fish cage, yung pag nag-high tide, makakahuli ng mga isda na ano, nagpatayo siya doon, gumastos siya ng malaking halaga. Ngayon ang nangyari is, pinuna niya yung ano, kasi naawa siya doon sa mga nagdadaan dahil ang putik sa kalsada hanggang tuhod ang putik sa kalsada. Ngayon, siyempre naawa siya doon sa mga dumadaan. Eksakto, nandoon siya nagpa-vlog. Iplinag niya yung putik-putik na daan na hindi simentado, lubak-lubak, napakalalim hanggang sa gato ng putik eh. Kasi naawa siya doon sa mag-iina, parang ang nangyari, nanawagat siya doon sa pamunuan doon sa Surigao. Hindi ko alam kung sino ang dalawang nakakasakop dito eh, kasi hindi inano nung vlogger kung saan ba yun, Surigao Surba o Surigao del Norte. Kasi dalawa ang Surigao eh. Ngayon, pagkaraan ng mga 4 to 5 days, ang pinag-initan yung yung fish cage niya. Pinatanggal doon, samantalang kumpleto siya ng dokumento, ang pinalabas na may nag-complain. Ganon kalupit ang mga politiko na ito dyan sa Surigao. Kaya nga yung maabot nito na taga Surigao, mag-isip-isip kayong mabuti kung talagang nakakatulong ba talaga sa inyo ang tao na ito. Dalawa lang naman ang congressman dyan. Kung sino dyan sa dalawa na yan ang nakakatulong. Kaya nga, yung taga Surigao dyan na maabot ng live ko na ito, pag-isipan yung mabuti kung talagang nakatulong ba yan sa inyo nang dahil sa daming pirang binaniobra nila dyan sa Congress, kung saan nagkalitsilitsi na yung budget ng nakarang taon, kung saan nag-iingay doon si Senador Joel Villanueva. Tapos ito na naman, nagkandalitsilitsi na naman, ang daming ipinasok na blanco na para marami silang maipasok na kwarta. Di ba? Sa sobra-sobrang ginagawa nilang budget, bakit naisipan pa nilang kalkalin yung pira ng taong bayan kung saan
pira ito ng ano eh, pira ito ng mga pagkaraniwang manggagawa na tulad nyo, tulad ko, tulad ng sa tabi ko na ito na napakaraming manggagawa dito. Kinakaltasan ng PhilHealth buwan-buwan. Di ba? Naisipan pa nilang kalkalin. Kaya grabe ang ano nito eh. Talagang talamak na pagbubudol nito sa atin sa pagkaraniwan na taong bayan. Ginagawa na lang tayong katasan eh ng mga nakaupo na ito sa gobyerno. Kaya napakahirap talaga ng sobrang talino. Ang nangyari, ginawa na tayong laruan. Pinaikot-ikot na lang tayo para tayo kung paano tayo linlangin ng mga ito. Buti na lang, may mga katulad pa nitong social media na nailalabas natin ang ating mga saloobin. Kaya nangyayari ang lahat ng ito. Ang nangyari, itong si Sparber, talagang gustong kontrolin yung mundo ng social media. Ito na naman ang pinag-iinitan nila kasi ito na lang ang lumalabas eh. Na ito na lang ang nagbabalita ng kabulastugan ng nangyayari dito sa atin sa gobyerno na ito eh. Ito na lang ang social media ang natatakbuhan eh. Kasi wala na eh. Ang mainstream media, parang ano na, may mga busal na yung may mga busal na yung may mga sala na yung bibig. Kahit kitang-kita na nila, hindi pa nagsasalita. Kaya nga ang nangyayari, talagang matinding sa buwatan ang nangyayari dito sa atin sa ano nito. Kaya itong darating na eleksyon, wag na tayong magpabudol. Katulad yan, marami nang nailabas na pira. Anong gagawin yan? Siyempre, magbibigay yan sa inyo, tupad. Sasabihin yan, utang na loob nila kasi nagtrabaho sila para sa inyo. Di ba? Iyan pa lang, unang-unang pambubudol na yan sa inyo. Panluloko na yan sa inyo. Katulad ng congressman dito sa amin, sa lugar namin, ang ginawa, nangako sila ng 2,000 na cash na ayuda at saka isang kaba na bigas, 25 kilos. Ngayon, ang nangyari, totoo naman na nangyari. Pero, hindi nangyari, yung pinangako nila na 2,000 at saka isang kabang bigas. Alam nyo kung anong ginawa? Yung bigas pinabayaran. Ang nakuha nilang pira is 1,050. Yung bigas, 950. Di ba? Sino ang kumita doon? Samantalang yun, i-donate na. Di ba? Napakahirap na ng ano natin, napakahirap na ng bayan natin, tapos niloloko pa tayo ng mga politiko na ito. Saan tayo pupunta kung gano'n na lang palagi ang gagawin sa atin? Hindi pa ba tayo magsasalita? Hindi pa ba tayo, mananahimik pa rin ba tayo? Kaya ito na ang batayan. Pagdating ng eleksyon, pumili na tayo ng bago. Pag hindi nagtrabaho yung bago, sa sunod na eleksyon, tanggalin na naman natin. Palitan na naman natin ng bago. Kasi yun lang ang kakayanan natin. Yun na lang ang kakayanan natin na makaganti sa kanila eh. Yun na lang ang kakayanan natin kung paano natin mabago ang sistema ng politika dito sa atin, yung pagboto. Diba? Yun na lang ang kakayanan natin paano matanggal yung politiko. Na paano natin mapalitan yung mga hindi nanloloko na politiko. Yun na lang ang kapangyarihan na natitira natin eh. Kasi hindi naman natin kayang mag-revolusyon yan. Ang tanging gawin nating revolusyon, kung paano tayo bumoto ng tama, ilagay natin ng bago. Huwag na tayo doon sa trapo. Kasi pinapaikot lang tayo eh. Yun na lang ang natitirang natin, yun na lang ang natitirang dangal natin. Yung hindi natin ipagbili yung boto natin. Huwag na tayong magpaloko pa sa mga politikong ito. Napakarami ng taon na lumipas na tayo niloloko ng mga ito. Tuwing eleksyon na lang, dapat siguro matuto na rin tayo na
pumili. Ando tayo, may mga sinusuportahan tayo. Pero huwag tayong mahiya na punahin. Huwag kayong tumanggap ng kung ano man yan para libre kayong pumunahan, libre nyo silang punahin. Kasi pag tayo tumanggap, automatic magkaroon tayo na alam mo naman tayong mga Pilipino, ang tanging ano na lang natin ay pag, pagtanaw ng utang na loob eh. Kaya nga dapat, akala ko ulihin ako. Kaya nga dapat ang gawin natin, huwag na tayong magpaluko. Huwag na tayong magpauto. Pag namigay ng pira, kunin nyo dahil atin naman yan eh. Oh, hindi lang alam kung saan galing yan pira natin. Iyan na lang ang tanging ano natin, iyan na lang natin natitira nating lakas eh. Ang isulat kung sino ang gusto natin, huwag na tayong magpaluko sa mga yan. Ayan, maraming salamat sa inyong nagtambay dyan. Lalong-lalo na sino yung bastos na isang pasensya ka na dahil bastos ka, palayasin kita dyan. Di baling walang manood sa akin. Basta walang ganyan na ano. Diba? Kaya ang nangyari, itong si Ace Barbers, ginawang puppet na naman dyan sa ano para yung mga natitirang lumalaban sa gobyerno gustong patahimikin. Anong nangyari ngayon? Di patong-patong na kaso. Ang masama doon, mayroon talagang pag-amin na talagang sinabihan niya. Iyon ang ano doon, iyon naman ang ginaganda doon. Umaamin naman si Ace Barber. Ang problema, pikon lang siya, kaya yun. Pero ako, hindi ko nakikita na pikon yan. Ginagamit lang siya ng gobyerno na ito para mapatahimik. Pero yung lugar niya doon, kung ikaw man ang nakakasakop doon sa lugar na yon, yan, makikita nyo yon. Doon sa tingnan nyo yung vlog ni Romsel TV. Ayan, nandoon yung pinuna kung paano siya pinalayas doon sa kanyang fish pan. Pinuna niya muna yon yung putik-putik na gatuhod ang putik doon sa Surigao. Ayan, tingnan nyo, yung pinuna niya yon, after a few days, wala na. May complainant daw, kaya pinatanggal yung kanyang yung pinagkukunan niya ng pangulam-ulam nila doon sa Surigao. Kasi doon nga sila gumigilid, doon sila nagbibenta ng isda kasi mga mangingisda yun eh, yung ano niya, alam niyo yung tinutulungan nito ni Romsel TV, yung mga maliliit na mga mangingisda, kinuha niya doon sa kanilang lugar para dalhin doon sa Mindanao kasi doon sa kanilang lugar, hirap ng mangisda, hirap ng kumita yung mga mangingisda doon. Kaya ang ginawa nito ni Romsel TV, bumili siya ng bangka para matulungan niya yung mga kababayan niya doon. Ngayon kumikilig sila doon sa Surigao, doon sa may parte ng Surigao. Kumbaga, na-standby sila doon ng ilang buwan, kaya na ang naisipan niya, para hindi na siya bili ng ulam, magtayo siya doon ng yung fish cage. Ngayon, kumuha naman siya ng permit, okay lahat, approve lahat sa munisipyo. Ayun nga lang, ang problema, pinuna niya yung putik-putik na daan, bako-bako, hindi simentadong daan, kumbaga lubak-lubak na daan. Diba? Parang bumalik tayo sa kay Pinoy noon. Diba? Umano na yung bako-bako na daan, ang nangyari, after a few days, pinatanggal yung kanyang fish pan dahil daw ay ang complaint ay mayroon daw nag-complain na nasakop daw yung protected area. Nung pinuntahan nila, okay naman. Kaya sinabi, may complainant daw. Di ba? Hindi maglalakas ang
Hindi maglalakas ang isang pangkaraniwan na mangingisda kung walang nasa likod, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, Boss Romsel, inano mo kasi, blinag mo kasi yung bako-bakong daan. Kumbaga, nasaktan yung ego. Alam mo naman ito si ano eh. Alam naman natin ang ugali nito ni Ace Barbers, pikon to eh. Kung maalala nyo, ito si Ace Barbers, ito yung hinamon niya ng suntukan, yung kasama niya sa Congress, doon mismo sa loob ng session hall. Hinamon niya ng suntukan, ito si dating congressman, na tumakbong senador dati yun eh. Pagkakaalam ko si Prospero Pitsay. Because ito si ano eh, kung Ace Barber. Kaya ang nangyari siguro na nasaktan yung ego nito ni Ace Barber. Ayan, binablock mo yung lugar ko binibisto mo ko Yan siguro yung ano ni Ace Barber. Ayan. Hindi niya magantihan kasi nasa bangka sila nakatira eh. Kaya ang ginanti niya, pinatanggal yung yung fish cage niya doon, yung fish pan. Di ba? Kahit masakit, masama ang loob, sumunod pa rin siya kasi nga, sumunod naman siya sa alituntunin ng City Hall eh, ng munisipyo. Kompleto siya sa permit. Ngayon, pinalabas nila dahil yung sinukat ng taga-Bipar, hindi naman naabot yung protected area. Ngayon, pinalabas naman nila ay may complainant. Di ba? Isang tanda yan ng politikong hindi mapagkakatiwalaan. Ngayon, ang gusto nilang kontrolin na naman itong mga vlogger, sinasabihan nilang pugo vloggers, tumatanggap ng bayad. Alam niyo, tumatanggap talaga ng bayad yan, sa totoo lang. Kasi nga, monetize yung channel nila. Iyan ang tinatanggap nilang bayad. Pero siguro, kung tumatanggap sila ng bayad sa pugo, ay siguro mga milyonaryo ng mga ito, ngayon, siguro, lalabas naman yan kasi, siyempre, nagkadimandahan na no? Nagkadimandahan na, lalabas naman yan kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo. Yun naman talagang, demokrasya sa atin no? Buti nga, may Korte Suprema pang natatakbuhan Sipin mo yon. Tingnan mo ang mga nangyayari sa atin. Yung isang kongresista, sentensyado, nasaan? Siya pa ang napakaingay sa kongreso. Di ba? Puro sentensyado yun kidnapping pa. Pero bakit nasa labas pa? Kung sa katulad natin yan pangkaraniwan, kung sa katulad natin yan na pangkaraniwan na manggagawa, kinasuhan tayo ng kidnapping, bulok na tayo doon sa kulungan. Wala tayong pambayad ng abogado Ang tanging chance na lang ay aminin yung kasalanan kahit hindi natin kasalanan. Diba? Maraming lumalaki ang kulungan katulad nitong mga tingnan mo na ito. Yung power tripping nila sa kongreso. Paano hindi mag-isip yung mga vloggers? Sa nakikita sa ginagawa nila, sila yun Diba? Power tripping sila. Pag hindi nila nagustuhan yung sagot, iko-content, ikukulong yung tao. Diba? Siyempre, kahit naman sino, ikulong nila, talagang mananahimik. Pero ako, pag kinulong nila, lalo akong magingay. Kinulong na rin lang, di magingay na tayo. Diba? Makontrol nila ako pag nasa loob, pero pag nasa labas, hindi na nila ako makontrol. Kinulong na nila sanay tayo sa labas Sanay rin tayo sa bundok. Kung mamundok tayo, mas lalong sanay tayo. Hindi ko lang alam sa kanila kung silang namundok. Kung kaya nilang mabuhay sa bundok. Diba? Kaya nga ang gobyerno na ito talagang magkakasabwat simula doon sa pinakamataas hanggang doon sa pinakamababa. Kung paano nila kulimbatin ang pira natin. Kung paano nila ubusin ang pira natin. Sipin nyo yun. Nagbigay sila ng budget para sa loob ng isang taon.
Wala pang isang taon, kinulimbat pa nila yung mga pera na hindi naman dapat kulimbatin. Hindi na sila naaawa, paribasa kasi hindi nila nakikita yung sitwasyon, lalong-lalo na yung mga sa public hospital. No? Kung sino man ang nakakarating sa inyo sa PGH, makikita nyo doon, kalunos-lunos ang kalagayan ng mga nagpapacheck up doon. Makita nyo doon, nakaupo, tulog. Yung iba nagbabanig ng karton, makahiga sa bangkita para lang makapag-abil ng libreng gamot nang galing sa PhilHealth. Pero anong nangyari? Naisipan nilang kalkalin yung pera natin. Grabe, talagang hindi kasi nila naranasan yung ano kasi, iba kasi yung mga ano, iba kasi yung mga namumuno na elitista. Kasi hindi nila alam ang nangyayari sa baba sa pangkaraniwang tao. Hindi nila alam eh. Kaya hindi sila nakakaramdam ng hirap. Kaya nga ang nangyayari, pag katulad niya na mga elitista ang mga naging presidente, kawawa ang bayan. Kasi nga, nagiging pabor sa mga negosyante. Pero ngayon, pati mga negosyante umiiyak na. Katulad nung mga maliit na importer, umiiyak na. Galit na sa administrasyon na ito. Kasi nga, hirap na hirap silang pumasok sa custom, yung kanilang mga import na mga goods, yung kanilang mga ini-import. Oh. Hirap na hirap sa custom kasi nga hindi ako basta ang sabi nila is hirap na hirap sa custom. Oh. Hirap na hirap sila sa custom. Ang tagal bago dumating ang kanilang mga ini-import. Ubos na yung kanilang pira. Yung kanilang ini-import, wala pa. O anong ibig sabihin nun? Kayo na lang mag-isip. Ngayon, ito namang bigas, pwede naman palang pababain. Kasi nga, yung itong hinahawakan ko na grupo, mayroon kaming livelihood. Ang ginawa namin, naghanap kami ng pwedeng pagkakitaan para yung aming mga nasasakupan is kahit pa paano, may survive nila ang pag-araw-araw yung hindi sila nalilipasan ng gutom. Kaya ang nangyari, nagkaroon kami ng livelihood, naglatag kami ng livelihood kung saan kumikita yung mga nanay na walang mga trabaho, katulad ng mga pangkaraniwang nasa bahay lang na nanay na nag-aalaga ng estudyante, nag-aalaga ng mga bata. Naghanap kami ng paraan para magkaroon ng kita. Ngayon, nagdagdag kami ng another para naghanap kami ng tinda kung saan naisip namin yung bigasan. Ayan ang nangyari, natuklasan namin ngayon. Pwede palang magbinta ng bigas sa halagang 38 hanggang 40 pesos. Kaya pala. Pero yung kinukuha namin na yun na pwedeng ibenta ng 38, kumbaga tabla-tabla na yun, ang presyo doon sa mga palengke, ang presyo doon sa lahat ng pamilihan is nasa 54. Isipin mo yan kung paano nila minaniobra. Oh, sino may kasalanan yan? Alangan man na yung mga mamimili. Oh. Kaya pala sa 38. Kaya kung tutusin. Kasi kung bawasan ng taripa,
bababa pa yun. Kasi nga kami na ibibinta namin ng 39 eh. Kasi nga kahit pa paano, kumita yung livelihood. Anong nangyari? Kaya nga, ang nangyayari, yung taga doon sa amin, hindi namin nasasakupan na taga-labasan, kasi nga hindi sila pwedeng bumili sa amin. Ang pwede lang bumili sa amin yung lahat ng aming member eh. Nagagalit sila kasi bakit ang bigas daw sa amin napakabababa. Tapos parehas lang sa bigas nila, ang mahal ng bigas nila. Oh. Kasi nga mayroon kami kaibigan na distributor ng bigas. Pwede pala naibenta sa mas mababa. Anong nangyayari? Papaya ang gobyerno. Kasi nga sinasamantala ng mga negosyante. Oh, hindi ko alam ang nangyayari. Baka mayroong under the mga pailalim na usapan. Kasi nga, sabi sa amin nung kinukuha namin eh, pwede niyong ibigay yan. 39. Diba? Ibig sabihin, kayang-kaya talaga. Kaya napakahirap talaga ng presidente ng walang alam. Walang alam pagdating dito sa baba. Hindi alam ang nangyayari. Pero pag mga party-party, present parate, yung nangyayari sa atin, wala na. Kinalimutan na tayo. Kawawa tayo. O, di ba? Kaya yung pundo, hindi alam kung saan ang nangyayari. Kinakawayan ako ng bantay to. Marami kasi dito security. Pinapalis na ako. Dito ako kasi sa gilid ng kalsada. Diba? Kaya ang nangyari, kawawa talaga ang bayan. Kawawa tayong mga mamamayan na wala tayong lakas. Ang tanging lakas na lang natin, itong botohan na ito. Ang darating na eleksyon, iyon na lang ang natitirang lakas sa atin. Huwag na nating sayangin. Maglagay na tayo ng yung ilagay na natin ang mga bago. Huwag na tayong magpaloko pa. Nasa ating mga kamay na yung para makaganti sa mga namumuno na ito. Iyon na lang ang natitirang natin. Iyon na lang ang natitirang pag-asa natin, yung kung paano natin makapaglagay ng panibagong siguro ilagay na natin kahit sino ang gusto nyo, basta wag na yung mga trapo. Kasi nga sila pa rin yan, pagbalik nila anong mangyayari sa atin. Wala na, anong gagawin natin dyan kung ibabalik pa rin natin. Wala nang mangyayari sa atin. Ang mangyayari, lalo tayong mababangkrap. Kita nyo kung magkano na ang utang natin. Grabe na ang utang natin. Talagang kawawa na tayo pagdating ng araw. Hindi na tayo makaahon-ahon sa utang. Kasi nga, wala eh. Binaon-baon na tayo, hindi na tayo makaahon sa utang. Ito na lang ang tanging natitirang natin. Alam naman natin kung sino ang mga matitino. Naandyan yung mga matitino. Pag hindi pa rin sila nagbago, palitan ulit natin ng bago. Napakaraming matatalinong Pilipino. So, huwag na tayong bumoto ng mga elitista. Kasi nga, ginagawa lang tayong mga puppet. Ginagawa tayong mga laruan.
inuubos pa ang pira natin. Grabe na ang grabe na ang mahirap sa bayan natin. Huwag na nating dagdagan. Huwag na tayong, pag binigyan kayo ng pira, kunin nyo. Kunin nyo at huwag nyong iboto. Kasi isa yan sa palatandaan na hindi gagawang mabuti. Kasi sigurado babawiin nila yan eh. Oh. Paano nila mababawi? Pag nagkaroon ng mga project, tapos, substandard na.